Oh, ayan. Breaking news. Hindi lahat ng paratang ay nauuwi sa pananagutan. Ito yung yung pagbasura sa kaso ni Marcoleta. 'Di ba? Yung binabato sa kanya na 75 million. Kaya sinabi ng Commission on Election nitong Wednesday, ang reklamo sa kanya ay campaign donation. Binasura na nila kasi hindi siya kino-considered as criminal case. Hindi pagsisiwalat ng isang kandidato ng mga contribution o donation sa kampanya. See? Lumalabas ang totoo. Lumalabas ang totoo kasi tignan mo, kay BP 75 M, 125 million. Compare mo sa napakalaking nakawan sa iba, di ba? Talaga nagtatanga-tangahan na ito eh. Eto, ginawa pa rin nila yung para ano lang si Senator Marcoleta, pero anong ending? Binasura ng COMELEC. Kasi nga kahit papaano, kapag ipagpatuloy nila yan, lalo ni Garcia, siguro kung nakonsensya or natakot. Kasi may mga banta nga naman ng mga INC na okay, you declare a war to us using Marcoleta, sige, pagbibigyan namin kayo, siguro ganun. Kasi talaga magde-declare sila ng malakihang rally, tinatawag na the big one. Alam ng mga Pilipino na hindi yan magdanakaw. Walang kinuha yan sa kaban ng bayan. Bakit yan ay kukulong? Matanda na yan eh. 60, 70 plus na ata si Marcoleta eh. Tapos dahil lang dyan sa 75, tama, 75 million na yan, na napakarami naman kailangan asikasuhin na dapat unahin. Di ba? Kasi kapag yan nila to, i-apila to eh. I-apila ni Marcoleta hanggang sa lalabanan niya to eh. Kung kaso-kaso labanan, ilalaban niya to eh. Posible talagang nakita nila na si hindi po pwede si Marcoleta, kaya siguro binitawan nila yung kaso. Hindi talaga papaano yan, papa-api. Ngayon, sige, siyempre, di siya tatakas. Kaya lang, kung magkakaso-kaso sila dyan, bumukhang tanga sila dyan. Sa totoo lang, hindi talaga lahat ng akusasyon nauuwi sa pananagutan. Hindi lahat. Napakahalaga pa rin ng tamang proseso at respeto sa batas. Kasi kung wala tayong batas, wala tayong sinusunod na batas, ang gulo natin sobra. Parang si Bangag at si Romualdez, wala naman sinusunod na batas yan eh. Lalong-lalo na si Boying. Kung anong gusto niya, yun ang susunod eh. Walang batas-batas dyan eh. Tapos kung makapagsalita sa media eh, kung makapagsalita sa we will follow the law. We will follow the law. Wala kaming rito. Wala kaming siniselected dito. Lahat kakasuhan namin. Tang ina nyo, lahat kakasuhan. Coming from you, ombudsman, isa kang demonyo dyan eh. Di ba? Ito ang kaso ni kinaso kay Marcoleta. Itong napakahalagang paalala sa ating lahat. Katotohanan dapat ang laging mananaig. Di ba? Dapat kahit ano pang mangyari, patuloy pa rin natin ipaglaban ng katotohanan, katarungan, transparency. Di ba? Sabi nga nung iba pwede daw yan ngayon kasi daw ang constitution daw ay nakaset aside while bend the law gets inside. Tama naman. Kasi, ewan ko, sumikat to si Bendalo eh. Ikaw ba naman, ibibend mo yung law? Tapos sabi pa nung iba dyan, ano daw, election offense. Election offense daw, election related. Dapat sasandigan daw ang ng kaso niyan, hindi COMELEC decision. Di ba? Bobo mo naman. Ang bobo mo nagsasabi ng ganun. Hindi na ba pwedeng mag-donate o ang tao, lalo natutuwa ang tao sa'yo. Oh, tapos may sila na mananalo ka, tas kakaso nila talagang makakasuhan lang talaga eh. Basta kasuhan mo, hawak naman natin ang lahat ng mga ng mga manipulation lahat eh. Kasuhan mo para masira pagkatao. Tignan mo, binasura ng COMELEC ang putang ina. Hindi na kasi election offense yan eh. Hindi na tinatawag na offense ang pagdo-donate. Donate yun nung kaibigan niya, pamilya o sino pa ba yung nag-donate sa kanya ron. Kaya umabot ng 75 M. Di ba?
Kaya ito, napakalaking paalala nito, napakalaking dagok nito. Ngayon, palabasin si Marcoleta, papuntahin sa hearing. Siyempre, di nila gagawin. Alam nyo kung anong binato ulit? Naglabas na naman ng isang warrant ang putang. Naglabas na naman ng isa pang warrant para hindi makadalo si Marcoleta. Ayaw nila padaluhin yan sa impeachment kasi malamang kawawa yung ano nila. Kawawa yung witness nila na NBI. Punta kay ano nga lang kay Cayetano nga lang at saka kay ano halos halos matain na siya doon Oh, paano pa kung si Marcoleta magtanong? Diyos ko, baka maglahon, bas pipiliin niya na lang maglahon na lang doon. Kaya yan, iniisa, inaano nila yan, tinatrabaho na dapat dyan lang si Marcoleta sa kulungan. Kasi baka di kayanin yung pressure Hindi kayanin ng NBI agent natin Punta dalawang linggo, expert ka na, ganun siya katindi. Paano pa kapag ang tanong ni Marcoleta, ang mga tanungan pa man din yan, takina pang matatalino lang Baka gusto na lang ng NBI na maglaho na lang. Sana hindi ko pala pinasok to. Sana pala, pasok na lang ako sa trabaho tapos uuwi ako sa bahay. Naku, sinasabi ko lang. Kaya inaano nila si Marcoleta kasi kahit yung prosecution panel, kung sino man doon, hindi kakayanin yung ano, wala labanan na matatalino talaga yon. Yun yung ano roon. Hindi obra doon yung ano ng ano ng mga yung angas ng mga ano, mga panel na sila ang panel sila rin yung nag-file ng impeachment. Sila pa ang panel. Pero tignan mo, napakagaling ng defense ni Inday Sara. Sa lahat ng hearing na nagdaan, pulbos sila lahat. Tapos sasabihin pa nung iba na bakit object ng object sila yung mga abogado hindi pa tapusin. Bakit daw yung object ng object? Ayun ang trabaho nila 'Di ba? Yun ang trabaho nila. Ang trabaho ng mga defense lawyer ni BP Inday, mag-object. Yun ang trabaho nila, mag-object sila ng object. Kasi nga, defense sila I-defense nila, papasinungalingan nila yung sinasabi, mga ebidensya, witness, o kung anong binabato nila kay BP Sara. Ganun yun. Hindi yung pababayaan mo lang, lalo kung paano kung hindi dumaan sa pagsusuri yon, di ba? Wala, hindi nila pwede pabayaan yun. Ganun katindi. Ah, siguro, word by word, ano nila yun, kung kinakailangan. Kasi alam nila na maraming mali doon. Siguro maraming hindi totoong ebidensya doon. Maraming hindi totoong papel, yung mga ganon. Kaya talaga lahat i-object nila palagi yun. Dapat i-cross-examine nga yun O, di ba? Inabiro mo yung isa. If the documents is all photocopied, it is considered as original. Partida, photocopy, original. Ano tawag mo sa ano? Di ba? Photocopy, ito. Tapos lumabas yung Xerox. Ito na. Ito daw, original. Considered as original. Ano tawag mo dito? Ito na yung ito na yung photocopy. Kasi ito, considered daw as original. Grabe. Hindi mo kailangan maging matalino para maunawaan doon kung sino yung photocopy, kung sino original. Basic na basic yun. Tapos may nagtatanggol pa na iba. Hindi daw yun yung ginagawa nyo tanga, yung yung context, anuhin nyo. Hindi. Huwag ka pumunta doon. Huwag ka pumunta doon. Pagbasihan mo lang yung sinabi niya. Nasabi niya, kapag photocopy daw, considered as original pa din. Doon ka lang sa word na yun. Doon mo lang pagbasihan. Ikaw mismo, actual mag-photocopy ka Ito yung pinotocopy mo, ito yung photocopy, original daw to. Ano tawag mo dito? Di ba? Kaya pulbos sila doon, mga abogado ng mga sa defense ni BP Sara. Kaya tingin ko, naku, ano yan sila, gagawa na naman ng illegal. Magpaplano na naman ng illegal yan. Alam nung natin, puro mga illegal ang pinaggagawa ng mga putang ina na yan para lang maano si BP. Pero hindi. Hindi papayag ang ni Inday. Tingin ko kung batas at batas lang at kung legal at legal lang ang usapan, hindi sila mananalo doon.